Actually, this is a follow-up, no? After what the DOS did in Naga, this summit, we are now on our second. So yung last year kasi, I was told na it's more on the projects, mga programa na ginagawa. No? Pero ngayon, nakita nila that marami pa pala na puro project, pero yung batas, yung mga rights and privileges of the PWDs, ang hindi nagagawa. Di ba? So, paano tayo maka-proceed kung hindi naman natin ini-implement fully sa baba? Kaya this is a wake-up call not only to the sector, but especially to the local government units. And of course, yung ating mga attached agencies, di ba? DOH, kahit yung building official, di ba? Kasabay siya. So, napakagandang avenue ito ngayon. Nandito pa si Congressman Crisel Lagman bilang isang congresswoman na ang advocate niya talaga health, being a nurse. Maganda ito kasi nakita niya ngayon na itong mga pangangailangan natin sa implementation stage. So yan po, napakaganda. And we have speakers, no less, yung mga agencies concerned. We have PhilHealth, yung sector mismo, si Attorney Paul. And of course, we welcome also the new regional director. For Albay po, ano po yung specific na nakikita na programa pagpapatuloy na gagawin pa para sa mga PWDs? Ako na kasi, number one sa akin, yung sector should be represented sa mga organizations natin para yung mga benefit na pwedeng ibigay, nandyan sila palagi. Of course, the 1% na sa mga barangays fully implemented yan. Pero ang kailangan natin ngayon sa Albay na dapat idagdag, yung mga implementation ng mga laws, especially the rights and privileges, like in the infra, yung mga railings, yung mga sa CR, yan siguro ang maganda. Para hindi lang tayo maging tourist friendly, pero more on PWD kasi may grado yan. Kahit mga turista, na-observe yan. Kasi marami rin ng mga PWD na turista. So, dyan makikita na itong pinasalan nila talagang advance pa na rin, updated na rin sa mga batas, not only nationally but internationally. Kasi ang person with a disability sa international concern yan. Gov, ano pa since